There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Walang banal gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba liban sa iyo, ni batu manggaya ng aming Diyos. Ang paliwanag sa talatang 1 Samuel 2:2 ay ang sumusunod panimula. Ang talatang ito ay bahagi ng panalangin ni Hana, ang ina ni Propeta Samuel. Matapos siyang bigyan ng Diyos ng anak na matagal niyang ipinanalangin, nag-alay siya ng papuri. Hindi ito simpleng pasasalamat lamang. Ito ay malalim na pagpapahayag ng kung sino ang Diyos. Walang banal na gaya ng Panginoon. Ang salitang banal ay nangangahulugang ganap na malinis, walang kasalanan, walang katulad. Ipinapahayag ni Hana na ang kabanalan ng Diyos ay kakaiba at di maihahambing. Maraming bagay ang tinatawag ng mundo na mabuti, pero iisa lang ang tunay na banal, ang Panginoon. Aral. Kapag kinikilala natin ang kabanalan ng Diyos, natututo rin tayong lumayo sa kasalanan at mamuhay ayon sa kanyang kalooban, sapagkat walang ibaliban sa iyo. Ito ay deklarasyon ng pananampalataya. Ipinahahayag ni Hana na walang ibang Diyos, walang ibang kapangyarihan, walang ibang makapapantay sa Panginoon. Sa panahon nila, marami ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit malinaw ang paninindigan ni Hana. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Aral. Sa panahon ngayon, maaaring hindi rebulto ang ating Diyos, kundi pera, kasikatan o sariling lakas. Itinuturo ng talatang ito na ang Diyos lang ang dapat pagtiwalaan. Walang batong gaya ng aming Diyos. Ang salitang bato ay simbolo ng katatagan, kanlungan, protection. Ibig sabihin ang Diyos ay hindi natitinag, hindi nagbabago, maaasahan sa gitna ng pagsubok. Si Hana ay dumaan sa kahihiyan, panlalait at sakit ng kawalan ng anak. Ngunit naranasan niya na ang Diyos ay matatag na sandigan. Aral, kapag ang buhay ay parang gumuho, ang Diyos ang batong matibay na hindi kailanman bibigay. Bud ng mensahe. Itinuturo ng Gern Samuel Dong Kwandua ang tatlong katotohanan tungkol sa Diyos. Banal siya, walang kasalanan at walang kapantay. Siya lamang ang Diyos, walang kapalit, walang kahalili. Siya ang ating bato, sandigan, kanlungan at lakas. Ang papuring ito ni Hana ay bunga ng personal na karanasan sa katapatan ng Diyos. Aplikasyon sa ating buhay. Tulad ni Hana, maaari rin tayong magpuri kahit matapos ang paghihintay. Magtiwala kahit sa gitna ng kahirapan. Magpahayag na ang Diyos lang ang sapat kapag kinilala natin ang Diyos bilang banal. Tanging Diyos at ating bato, nagkakaroon tayo ng kapayapaan kahit hindi pa perpekto ang sitwasyon. Pangwakas na palaala, ang Diyos na sinamba ni Hana ay siya ring Diyos na kasama natin ngayon. Hindi siya nagbago. Siya pa rin ang banal, nag-iisa at matibay na bato ng ating buhay. Please support the Bible Verse of God by subscribe, follow, like, and share. May God bless us all.